Tama ang iyong nabasa sa thumbnail. Ang tunay na buhay ay nagsisimula pagkatapos ng 40 taon. Ang unang 20 taon ay kinabibilangan ng pagkabata, kabataan, paaralan, kolehiyo, at unibersidad. Pagkatapos noon, sa susunod na 15 hanggang 20 taon, ang isang tao ay nagiging matatag sa lipunan at pinansyal, nagpapakasal, nagkakaroon ng mga anak, at nagsisimulang kumita. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, darating ang panahon kung saan ang isang tao ay gumagawa ng mahahalagang desisyon sa buhay nang may buong kumpiyansa. Mayroon na ring pinansyal na katatagan, kaya naman sinasabing ang tunay na buhay ay nagsisimula pagkatapos ng 40 taon. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, may isang problema rin na nagsisimula. Maaaring dumating ang ilang sakit na hindi mo inimbitahan, tulad ng diabetes, alta presyon, kolesterol, kahinaan ng mga buto, at iba pa. Bago mag-40 taon, kapag tayo ay nagkasakit, kadalasan ay dahil sa isang masamang gawin natin, tulad ng pagkain ng mababang kalidad na pagkain, kawalan ng pag-iingat, hindi pagprotekta sa ating sarili mula sa mga lamok, at iba pa. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, maaaring dumating ang ilang sakit ng walang anumang babala. Kaya naman ibinabahagi ko sa inyo ang 5 mahahalagang tip upang maaari ninyong gastusin ang buhay pagkatapos ng 40 taon ng malusog at masaya. Tip 1. Pang-araw-araw na ehersisyo. Kung ikaw ay 40 taon na, o higit pa, dapat kang maging mas seryoso sa iyong kalusugan kaysa dati. Sa edad na ito, ang immune system ng katawan ay unti-unting nanghihina, bumagal ang metabolismo, at maraming sakit ang nagsisimulang kumatok sa pinto. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamadali, pinakamura, at pinakaepektibong lunas na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay ang pang-araw-araw na pisikal na ehersisyo. Ang paglalaan ng kahit kalahating oras araw-araw para sa pisikal na aktibidad ay lubhang kinakailangan sa edad na ito. Kung mayroon kang oras, siguraduhing maglakad ng kalahating oras hanggang 1 oras. Ang paglalakad ay isang ehersisyong hindi nangangailangan ng gym, mahal na kagamitan, o espesyal na kasanayan. Gumising lang ng maaga sa umaga, magsuot ng sapatos, at lumabas. Ang paglalakad sa sariwang hangin ng umaga ay hindi lamang nagbibigay ng benepisyo sa katawan, kundi nagpapasaya rin ng isipan at nagsisimula ang araw sa pinakamainam na paraan. Bukod sa paglalakad, isama ang ilang iba pang aktibidad sa iyong rutina 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Mag-stretching upang manatiling maliksi ang mga kasukasuan at hindi manigas. Mag-yoga na nagpapabuti ng pisikal na balanse at nagbibigay ng kapayapaan ng isipan. Ang cycling ay isang mahusay na ehersisyo na nagpapatibay ng puso at baga nang hindi masyadong naglalagay ng labis na bigat sa mga tuhod. Ang swimming ay isang buong katawang ehersisyo at espesyal na kapakipakinabang para sa mga nagdurusa ng sakit sa kasukasuan. Kung hindi lahat ito ay posible, maaari ka ring maglaro ng indoor na laro tulad ng table tennis o badminton. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang nagpapanatiling malusog ang katawan, kundi nagpapagaan din ng pagod ng isipan. Ang mga benepisyo ng pisikal na aktibidad ay walang katapusan. Ang una at pinakamahalagang benepisyo ay ang pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas kaunti ang trabaho ng puso at bumababa ang panganib ng sakit sa puso. Kasabay nito, tumataas ang supply ng oxygen sa lahat ng organo ng katawan na nagpapagana sa kanila ng mas mahusay. Ang ehersisyo ay napakatulong din sa pagkontrol ng asukal, iyon ay diabetes. Ang pisikal na aktibidad ay nagpapataas ng sensitivity sa insulin at nagpapanatiling balanse ang dami ng asukal sa dugo. Para sa mga pasyente ng alta presyon, ang pang-araw-araw na paglalakad ay gumagana tulad ng isang mahusay na gamot. Ang ehersisyo ay mahalaga rin sa pagpapanatiling kontrolado ang kolesterol dahil binabawasan nito ang mapanganib na kolesterol at pinapataas ang kapakipakinabang na kolesterol. Ang labis na timbang ay isang napakalaking problema ng kasalukuyang panahon at ang ehersisyo ay ang pinaka-epektibong paraan upang mapakawalan ito. Gawing mahalagang bahagi ng iyong buhay, ang ehersisyo. Tandaan, ang 1 oras ng ehersisyo ngayon ay maaaring magligtas sa iyo mula sa maraming sakit bukas. Tip 2. Sapat na dami ng tubig. 3 kapat ng mundo ay binubuo ng tubig. At ang katotohanang ito mismo ay patunay kung gaano kahalaga at kailangan ang tubig para sa buhay. Hindi lamang ang mundo, ang ating sariling katawan ay binubuo rin ng 60 hanggang 70% ng tubig.
Ang ating dugo, ating mga buto, ating mga kalamnan, at maging ang ating utak ay umaasa sa tubig upang gumana. Sa kabila nito, madalas nating itinuturing na walang halaga ang pag-inom ng tubig at hindi binibigyan ng pansin. Sa kabataan, ang sistema ng katawan ay napakaaktibo at alerto, kaya ang uhaw ay automatikong nagbibigay ng babala at umiinom tayo ng tubig. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, ang sistemang ito ay nagsisimulang humina. Ang pakiramdam ng uhaw ay nahuhuli o minsan ay hindi naman lang nararamdaman kahit na ang tubig ay nangangalang sa loob ng katawan. Kaya naman pagkatapos ng 40 taon, ang pag-inom ng tubig ay dapat gawing isang mulat na ugali at hindi dapat basta maghintay ng uhaw. Ang pinakamainam na paraan sa edad na ito ay uminom ng isang baso ng tubig bawat isa at kalahating oras, may uhaw man o wala. Kung mahirap matandaan, magtakda ng paalala sa iyong mobile phone. Kinakailangang uminom ng kahit 10 hanggang 12 baso, iyon ay 2.5 hanggang 3 litro ng tubig araw-araw. Ang halagang ito ay maaaring mas kaunti o mas marami depende sa panahon, pisikal na aktibidad, at kalagayan ng kalusugan. Sa tag-init o pagkatapos ng ehersisyo, tumataas ang pangangailangan sa tubig. Ang isang madali at maaasahang paraan upang malaman kung sapat ang iyong iniinom na tubig ay ang pagmamasid sa kulay ng iyong ihi. Kung ang kulay ng ihi ay ganap na malinaw o maliwanag na dilaw, nangangahulugang sapat ang dami ng tubig sa katawan. Ngunit kung ang kulay ay madilim na dilaw o kahel, ito ay tanda na ang iyong katawan ay nagdurusa sa dehydration at dapat kang uminom ng tubig agad. Ang mga benepisyo ng tubig ay hindi limitado sa pagpapatid ng uhaw lamang. Ito ang pinaka-epektibong paraan ng pag-aalis ng basura at nakakalason na sangkap mula sa katawan. Ang sapat na dami ng tubig ay tumutulong sa mga bato upang gumana ng maayos at nagpoprotekta laban sa masakit na kondisyon tulad ng kidney stones. Ang tubig ay nagpapabuti ng digestion, nagpapalubag ng konstipasyon, at nagpapadulas ng mga kasukasuan na nagbabawas ng sakit sa tuhod at likod. Pinapanatili ng tubig ang balat na sariwa at maliwanag at nagpapabagal sa mga epekto ng pagtanda sa ilang lawak. Bukod dito, pinapanatili ng tubig ang utak na masigla, nagpapabuti ng memorya, at nagpapagaan ng pagod. Tandaan, ang tsaa, kape, at malamig na inumin ay hindi kapalit ng tubig. Walang kapalit ang simpleng malinis na tubig. Ugaliing uminom ng tubig at panatilihing malusog ang iyong katawan mula sa loob. Tip 3. Balanseng dieta. Pagkatapos ng 40 taon, maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan at isa sa pinakamahalagang ito ay ang paghina ng digestive system. Sa kabataan, anuman ang ating kinakain, dinidigest ito ng katawan at walang partikular na problema. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, nagbabago ang sitwasyong ito. Ang tiyan ay hindi na kasing lakas ng dati, bumababa ang mga digestive enzyme, at hindi na kayang i-digest ng katawan ang mabibigat, pinirito, at matatabang pagkain ng kasing dali. Kaya naman sa edad na ito, napakahalaga na bigyang pansin ang sariling dieta. Una sa lahat, bawasan ang paggamit ng mga piniritong pagkain. Ang samosa, pakora, piniritong manok, at iba pang piniritong pagkain ay hindi lamang nagpapataas ng kolesterol, kundi nagpapataas din ng panganib ng sakit sa puso. Limitahan din ang pagkonsumo ng pulang karne, iyon ay baka at kambing, dahil mataas ito sa saturated fat na nagpapasama sa mga daluyan ng dugo. Kung kakain ng karne, mas piliin ang isda at manok dahil medyo mas magaan at mas kapaki-pakibangan ang mga ito. Ang isda ay naglalaman ng omega-3 fatty acids na lubhang kapaki-pakibangan para sa puso at utak. Sa edad na ito, gawing pangunahing bahagi ng iyong dieta ang mga gulay, lentils at prutas. Ang mga gulay ay mayaman sa bitamina, mineral at fiber na nagpapanatiling maayos ang digestion at nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Ang lentils ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina at bumubuo para sa pagbaba ng karne. Ang mga prutas ay puno ng natural na asukal at antioxidants na nagbibigay sa katawan ng lakas upang labanan ang mga sakit. Siguraduhin kumain ng 1 hanggang 2 prutas araw-araw at mas piliin ang mga pansiyasong prutas. Ang pagbabawas ng paggamit ng asin at matamis ay lubhang kinakailangan din sa edad na ito. Ang labis na asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at naglalagay ng pasanin sa mga bato. Isuko ang ugali ng pagdaragdag ng labis na asin sa pagkain. Gayun din, ang labis na paggamit ng matamis ay nag-aanyaya sa sakit ng diabetes.
Iwasan ang asukal, matamis, malamig na inumin, at artipisyal na juice. Kung may pagnanasa sa isang matamis na bagay, tugunan ito sa pamamagitan ng natural na pinagkukunan tulad ng mga datils o prutas. Panatilihin din ang distansya mula sa ghee at mataas na taba na pagkain. Sa halip na malalim na pagpiprito, kumain ng pagkaing inihaw, nisingaw o niluto sa magaan na mantika. Kumain ng dahan-dahan at ngumuya ng mabuti ang iyong pagkain upang madaling madigest. Kumain ng hapunan kahit 2 oras bago matulog. Tandaan, ikaw ay kung ano ang iyong kinakain. Ang balanseng dieta ay hindi lamang nagkokontrol ng timbang kundi nagbibigay sa iyo ng mahaba, malusog at kasiyasyang buhay. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan, ang ating isipan ay agad na napupunta sa pisikal na kalusugan. Iyon ay timbang, presyo ng dugo, asukal, at sakit sa puso. Ngunit ang katotohanan ay ang pisikal at mental na kalusugan ay malalim na magkaugnay sa isa't isa. Kung ang isipan ay may sakit, ang katawan ay nagkakasakit din. At kung ang katawan ay may sakit, ang isipan ay naaapektuhan din. Pagkatapos ng 40 taon, tulad ng pangangailangan ng pansin sa pisikal na kalusugan, ang pag-aalaga ng mental na kalusugan ay pantay na mahalaga at minsan ay higit pa. Sa yugtong ito ng buhay, ang isang tao ay nasa ilalim ng maraming uri ng presyon. Mga responsibilidad sa tahanan, edukasyon ng mga anak, pasanin ng trabaho, mga alalahanin sa pananalapi, at mga komplikasyon ng relasyon. Lahat ng ito ay magkasamang naglalagay ng napakabigat na pasanin sa isipan. Sa ganitong sitwasyon, ang una at pinakamahalagang pangangailangan ay mayroon kang kahit isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay na maaari kang magsalita ng bukas at ibahagi ang iyong mga kagalakan at kalungkutan. Ang pagpigil ng mga bagay sa loob ng puso ay nagdudulot ng unti-unting pagtaas ng mental na stress at darating ang panahon na ang stress na ito ay magtataglay ng anyo ng depression o pagkabalisa. Ang pakikipag-usap ay nagpapagaan ng puso. Nagsisimulang lumitaw na mas maliit ang mga problema at nagiging makikita rin ang mga solusyon. Huwag ituring ang kabiguan bilang permanenteng bahagi ng iyong buhay. Ang buhay ng bawat tao ay may mga pagbabago, kabiguan at disappointment. Ngunit ang mga taong tumatanggap ng mga kabigang ito bilang mga karanasan at natututo mula sa mga ito ay ang mga sumusulong. Ang paggawa ng kabiguan bilang bahagi ng sariling pagkakakilanlan ay ang pinakamalaking pagkakamali. Tandaan, ang isang saradong pinto ay nagtuturo sa maraming bukas na bintana. Kailangan mo lamang baguhin ang anggulo ng iyong paningin. Maglaan ng ilang oras araw-araw para sa iyong sarili lamang. Basahin ang iyong paboritong libro. Makinig ng musika, buhayin muli ang isang lumang libangan, o simpleng umupo sa katahimikan at gumugol ng oras kasama ang iyong sarili. Gumugol ng oras kasama ang iyong mga anak at mga miyembro ng pamilya, tumawa at magbiro. Dahil ang tawa ay ang pinakamainam na gamot na walang halaga. Napatunayan ng pananaliksik na ang buong pusong pagtawa ay nagbabawas ng mga stress hormone at nagpapataas ng mga happiness chemical sa katawan. Ang monotoniya, iyon ay ang parehong rutina araw-araw ay nagpapabigat sa isipan. Paminsan-minsan ay magpahinga mula sa iyong rutina, pumunta sa isang bagong lugar, matuto ng isang bagong bagay, o magdala ng maliit na pagbabago sa iyong kapaligiran. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nagpapasariwa ng isipan at nagpupuno ng bagong enerhiya sa buhay. Ang pag-aalaga ng mental na kalusugan ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng karunungan. Manatiling masaya, manatiling nagpapasalamat, at mabuhay ng may buong kagandahan ng buhay. Tip 5. Regular na medical check-up sa Pilipinas. Maraming tao ang nagsasabi na kung walang problema, ano ang pangangailangan na pumunta sa doktor. Ang pag-iisip na ito ay napakaraniwan sa ating lipunan, at maraming tao ang nabibiktima ng mga seryosong sakit dahil sa mismong pag-iisip na ito. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, ang pag-iisip na ito ay maaaring maging napakapanganib. Sa edad na ito, kinakailangang magpakumpleto ng medical check-up bawat 6 na buwan o kahit isang beses sa isang taon. Sa Pilipinas, ang diabetes, mataas na presyon ng dugo, at sakit sa puso ay mabilis na tumataas. At marami sa mga sakit na ito ay hindi nagpapakita ng malinaw na sintomas sa maagang yugto. Ang isang tao ay patuloy na nakakaramdam ng ganap na maayos, ngunit ang sakit ay patuloy na lumalaki sa loob. Sa oras na magsimula ang sakit ay mayroon ng malayo ng pag-unlad. Kung ang diagnosis ay nangyayari sa tamang oras, mas madali ang paggamot, mas mababa ang gastos, at mas mabilis din ang pagbabawi.
Ang mga may PhilHealth card ay dapat gumamit ng husto ng kanilang pasilidad at magpasuri ng regular. Ang blood sugar, presyon ng dugo, cholesterol at kidney test ay dapat talagang gawin bawat taon. Ang mammography para sa mga babae at prostate examination para sa mga lalaki ay kinakailangan din sa edad na ito. Huwag mahiyang pumunta sa doktor dahil ito ay isang bagay ng iyong sariling kalusugan. Tandaan, kung ang isang kotse ay nasira, maaaring mag-install ng bagong parte, ngunit walang kumpletong kapalit para sa katawang tao. Ang pag-aalaga ng iyong katawan ay ang iyong pinakamahalagang responsibilidad sa iyong sarili. Kung susundin mo ang 5 prinsipyong ito, mag-ehersisyo araw-araw, uminom ng sapat na tubig, kumain ng balanseng dieta, alagaan ang iyong mental na kalusugan, at magpasuri ng regularly, ang buhay pagkatapos ng 40 taon ay tunay na magiging maganda, malusog at mapayapa. Kung hindi, ang parehong mahalagang panahong ito ay maaaring lumipas sa pagpunta sa mga ospital at paggastos sa mga gamot. Alagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakiusap i-like ito, mag-subscribe sa channel, at tiyak na ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak upang sila rin ay makinabang mula sa impormasyong ito.